Hi guys! Good morning! Ang oras dito is 11:30 na ng tanghali. Grabing init guys, pasensya nyo na. Ako'y isang nugnog na dahil sa tagal ko ditong nagbakasyon. Sa sobrang init, nangingitim na ako lalo. Maitim na ako sa personal, lalo pang umitim. Ayan. Pakita ko sa inyo guys ang update dito sa amin dahil sa sobrang tag-init, yung mga saging kawawa. Parang naluluto ang puno niya at kusa siyang natutumba. Pakita ko sa inyo ha. Ayan guys, itong saging na to, nung isang araw siya naputol at mayroon siyang bunga. Bali ang bunga, tinakpan ko ng dahon kasi naninilaw na siya na, ayan ang bunga niya oh. Ayan. Ayan ang bunga niya. Tinakpan ko siyang dahon kasi naluluto siya sa sobrang init. At hindi namin alam kung yan ay lalaki pa ba dahil kusa na siya natumba. Ito yung puno niya. Naluluto na siya oh. Sa sobrang init ng panahon, luto na talaga yung puno niya. Kaya kusang bumabagsak ang puno ng saging. At dito naman, sa paligid, doon sa isa, may bunga yan siya, maliliit, kusa ring namamatay. Tapos dito, uki-uki pa siya, hindi pa siya natumba. Kanina, nakakuha ako doon ng isang isang bulig na saging. Na hinugan siya ng isang piling at sinaing namin kanina ng breakfast. Tapos yung sobra, dalahin ko sa Maynila. Kasi pwede naman i-hand carry. Tapos dito na area guys, tingnan nyo. Halos wala ng saging. Dahil namamatay nga sa sobrang init. Dito, pakita ko sa inyo yung saging dito. Ayan oh. Ito, kamuting kahoy ito. Wala ng mga dahon. Namamatay siya sa sobrang init. Noong November, nung umuwi ako dito, puro pa to damo, puro green na green ang dahon dito. Pero ngayon, makita mo, wala na. Liwanag na ang paligid dahil sa sobrang init. Ayan, tingnan nyo dito guys, ito rin oh, saging din to ng nanay ko. Ayan, ayan, usa rin siyang naputol dahil hindi kinaya ng puno na sobrang init, kaya napuputol siya, natutumba, hindi naman totaling putol. Ito siya, parang may pag-asa, sabi ng nanay ko may pag-asa pa daw yan na lalaki dahil hindi naman siya nagdidilaw, green na green pa rin siya at ang dahon niya okay pa naman. Yan, kaso lang talagang gumanon. Ang tawag sa amin dito is na tilo daw ang tawag dito sa amin. Tapos mayroon pa guys, so ano kayang tawag nito? Yan oh, yung akala mo nasa dagat, ano tawag kaya nito? Shell yan yata yung shell dito sa bukid. Hindi ko alam kung ano. Ito malaking buwig din to oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na piling ang laman nitong bulig na saging. Bulig ang tawag namin dito sa amin sa Bohol. Ayan. Yan, sabi naman ng nanay ko, okay lang daw yan. Tatanda, lalaki pa daw yan. Basta hindi lang kukunin. Doon naman na area, wala rin, bubagsak na rin doon ng isa. Tapos dito tayo na area. Kasi ito, nung nakaraan talaga umuwi ako, ito puro to damo dito, wala kang makitang paligid na ganyan. Ngayon ang liwanag. Tapos mayroon na pala kaming kapitbahay, anak nila nung Mida to at nung Pili. Yan, may kapitbahay na kami. Tapos dito naman guys, tingnan nyo, ito rin napuputol. Ayan oh, napuputol na rin siya. Ito parang hindi ito lalaki, parang malabo, parang unti-unti lang natuyo yung bunga niya, kaya malabo yang ma-harvest. Dito naman, talagang totaling wala na guys. Tingnan nyo naman. Oh, natumbad. Kusa rin siyang na gumanon yung niya. Tapos patay na lahat ang bunga niya. Kaya malabo wala na talaga yan. As in patay na ang bunga. Yan. Ito rin, ganun din. Ito rin guys, oh, tingnan mo, tuyong-tuyo na yung puno guys. Oh, sa sobrang init talaga dito sa amin. Tingnan mo naman yung puno ng saging. Hindi kinaya. Natuyo. Tapos yung bunga niya, natuyo din. Ayan oh. Yan, ganun kainit dito sa amin sa probinsya. Tapos, yan dito. Yan, mayroon pa dito. Ito rin. Ito dito. Yan, mayroon din. Pero ito, may pag-asa pa daw tong lumaki. Kasi, basta makita mo na green ang puno, ang saging niya, may pag-asa pa yung lalaki siya. Yung doon kasi napakita ko is, patay na talaga o dilaw na kaya malabo. Tapos, ito pa lang nangyari dito guys, nung April, nung umuwi ako ng birthday ko. Nung sinundo ko yung kapatid ko, bigla lang tong nagsiga dito. Siguro sa sobrang init ng araw, bigla siyang umapoy. Hindi namin alam kung may nakahulog ng sigarilyo or talagang bigla lang siyang umapoy sa sobrang init. Kasi dito, mayroon kasi itong para siyang tahip na yung
pinag-anuhan ng sinsos ng kahoy. Nagsiga to dito, nagpanik ako dito. Kasi ang kinatakutan ko, kung umabot dito, may posibilidad na aabot dun sa kahoy, delikado yung bahay. Kaya kahit na wala kaming tubig nung time na yun, yung stock ko sa container, binuhos ko talaga dito. Tapos, pag alis ko, pag sundo ko sa kapatid ko sa airport, bigla ulit tong sumiga. Sumigaw na yung nanay ko, humingi ng tulong. Buti na lang, may yung truck na nag-deliver ng tubig, naghingi nanay ko ng tulong na tawagin yung mga kapitbahay namin doon. Ayun, naagapan nila, tulungan sila. Tapos, umusok ulit siya guys. Pagdating namin ng mga 5 ng hapon, umusok ulit siya. Kaya ang ginawa ng kapatid ko, kumuha na lang ng tinakpan yung apoy, yung baga, tinakpan para hindi na magsiga. Kaya doon, nagpanik kami. Kaya dito ngayon sa amin, bawal magsiga dahil delikado. Dahil nung nakarang araw, biglang may nasunog din doon sa kabilang area. Tingnan nyo to guys, oh. Yan, patay din siya, oh. Ano pa naman to, latundan, patay na rin siya. Ito rin, yan, patay na rin, wala na rin. Yung bunga niya, tuyo na. Tuyo na. Yan. Tapos yung doon naman, yun, ano to siya guys. Latundan din to, hindi na yata, hindi na rin nalalaki, oh. Ang ganyan na lang talaga yan, naging bansot. Yan. Yan, tingnan nyo naman paligid. Ito kay Lydia to na tanim na kamuting kahoy, naging kalbo na rin. Yan, ganito ang itsura dito sa amin. Tapos dito guys, napansin ko yung saging nila Lydia. Itong saging na to hindi to amin, kila Lydia na to, kila Nay Tuping. Ito oh, mamaya dito niya kukunin. Kusa rin siyang natumba, pero nahinog. Yan yun guys, nahinog oh. Yan oh. Yan, wow. Isang piling na guys oh. Isang piling na yung hinog. Ito ang masarap sa ingin kasi hinog sa puno nga. Kahit basta ganyan guys, kahit matutumba yung dulo niya, basta hindi siya matutuyo, may pag-asa ng lalaki at mahinog. Ayan, kaganito. Yan, hinog na siya. Yan, mamaya daw, kasi sinabihan ko si Lydia na pitasin na niya. Mamaya daw niya pitasin niya yan. Pwede na niyang saingin tong isang piling niyan kay hinog na. Yan, ito ang update dito sa amin ngayon. Napakainit talaga guys. Kasi sabi nga ng nanay ko, tinanong ko siya kung kailan ang last nag-ulan dito sa probinsya. Ang sabi niya, ang last daw ulan is katapusan ng January or buwan ng February ang ulan. Pagpasok ng mula February to March, April, May katapusan na ngayon, walang ulan. Kaya ganito ang resulta dito sa amin ngayon. Yung mga damo patay na. Yan, kaya nakakaawa yung mga hayop dito ngayon dahil yung kalabaw, baka, kambing. Talagang kailangan maghahanap na yung mga may-ari kung saang puno kukuha ng dahon na pwedeng kainin ng mga baka, kalabaw at saka kambing dahil wala nang makakain. Kasi itong damo na to, ito yung kinakain ng kambing, kalabaw, pero wala na, hindi na nila makain kasi patay na. Tuyong-tuyo na. Ganun katindi ang init dito sa probinsya namin ngayon sa Bohol. Kasi parang 4 months na walang ulan. February, March, April, May. Sa Manila ngayon lagi na daw umulan, pero dito sa amin wala pa ring ulan. Kaya dinagdasal namin na sana umulan na para naman yung mga tanim makainom naman ng tubig kasi nakakaawa. Tingnan nyo yun, oh, yung buli yan na, buli ang tawag niyan. Yung dahon niya, oh, tingnan, kusa siyang nalalaya. Oh, kusa siyang natutuyo sa sobrang init. Ayan, isazoom ko sa inyo. Ayan, natutuyo sa sobrang init. Pati yung mga niyog dito sa amin ngayon guys, yung mga buko, sa sobrang init, nababansot. Kahapon, nanghingi ako dun sa kapitbahay namin, kila ng Mida. Nanghingi ako sa kanila dun ng lambing ako, nanghingi ako ng buko. Alam nyo bang buko, napakaliit. Akala ko wala pang laman, yun pala buko na. Ibig sabihin, dahil sa tag-init, nabansot yung buko. Pero, may laman siya kahit maliit. Tapos ang tamis pa naman ng tubig. Kaya lang, ang liit nga, nabansot siya. Tapos dito naman guys, yung bayabas ng nanay ko may hinog. Itong bayabas na to, matamis ang bunga nito. Yun, may hinog siya isa oh. Sasum ko sa inyo ah, yan. Yan, ito, yan. Yan, hinog yan, isang piraso. Mamaya ko kukunin kung mayroong dadaan dito, patulong ako. Kasi hindi ko maabot. Hindi ko pilitin siyang hilain, baka mabali, sayang. May mga bunga pa naman. Yan ang sa amin dito update. Kawawa yung mga halaman, mga damo, tuyong-tuyo na. Pati malunggay namin, oh, nagdidilaw na sa sobrang init. Pati yung namin dito, halaman. Oh. Ayan oh, yung permuda, tuyong-tuyo na. Dito area guys, maganda ang tubo ng saging dito. Kasi nga, itong area dito, kaya mataba yung saging dahil
ano siya, malapit sa bahay. Tapos nakakainom kahit papaano, nakakainom yung puno ng tubig. Gagamit kami dito sa may gripo dito. Yung tubig dito babagsak kaya kahit papaano nakakainom to ng tubig. Kaya ayan, malalaki ang bunga niya. Yan. Ito lang yung saging dito na maganda ang tubo dahil nga malapit sa bahay. At nakakainom ng tubig galing sa lababo namin. Kaya okay ang niya, ang tayo niya. Ayun. Yan. Ganun kainit dito sa amin guys. Katapusan na ngayon. Ano na ngayon? May 20 ngayon. Ayan. Yung namin, yung tanglad, sinatsagaan ko pagdilig yan kasi nung pagdating ko parang naninilaw na rin yan kasi so walang dilig, sinatsagaan ko yan, nag-green na siya. Pero yung ibang halaman di ko na talaga diniligan dahil kulang ang tubig dito sa amin. Pag may agas, kailangan namin na mag-ipon para lang sa panghugas, pang CR, pang saing. Hindi pwedeng iaksaya ko pagdilig sa halaman dahil taghirap ang tubig dito sa amin. Kaya ang ginagawa ko pag naglaba ako, punta ako dun sa tinatawag naming tubod dahil kahit paano may tubig dun. Medyo malayo nga lang pero kailangan magtiis para makapaglaban ng maayos. Kaya wag dito ang asahan mo, wala talaga mangyayari. Yan ang update sa amin dito sa aming probinsya. Yan, sobrang init. Ayun dito mother ko. Good afternoon, mother. Sa manang gatahi ni mo gatahi. Gatahi si mother sa iyang medyas sa iyang tiil. Sa tiil niya guys ba, medyas para hindi masakit pag isuot niya yung artificial. Kasi yung paa ng mother ko is artificial na lang yung kabila. Sobrang init, nugnog na talaga ako guys. Pakita ko sa inyo Nang paa ng mother ko, artificial na lang yan. Tapos yung medyas na yan, yan ang isusuot niya sa tuhod niya bago ipasok yung sapatos na artificial, yung paang sa artificial para hindi sasakit yung paa niya. Yan. Kaya naputulan tong mother ko ng paa dahil diabetic, hindi na monitor na mataas ang sugar niya kaya need putulin yung kabilang paa niya. Kaya yun, 2013 to siya na putulan ng paa. 11. 2011 pala guys, naputulan yung paa ng mother ko yan. Tapos, napag-aralan naman niya paano maglakad ng artificial, yan, ng paa ng mother ko. Yan. Kinaya talaga niyang pag-aralan kung paano tumayo na siya lang, paano humakbang na siya lang, kasi para makaya niya na siya lang. Kasi hindi rin pwede hindi siya kikilos dahil pag diabetic ka, bawal mag-sticky ang dugo mo. Kailangan kumilos ka, papawisan ka para yung dugo mo hindi mag-sticky. Yun ang sabi ng doktor. Kaya yan. Yan ang paa na artificial. Yan. Kawawa talaga dito sa amin guys. Tingnan nyo yung paligid namin, yung Bermuda. Green yan ngayon. Patay na talaga siya. Kung sigaan mo yan, sisiga na agad. Kaya dito sa amin talaga, binawal talaga na magsiga. Kung magwalis ka, ilagay na lang sa isang area, wag magsiga dahil delikado. Yan. Sa sobrang init, delikado ang sunog. Yun yung nangyari din dun sa area na tinaniman ko ng niyog. Nung March, nung Holy Week, nasunog din doon, kusang nasunog, nadali yung aking mga tanim na tanim na niyog. Kaya yung ibang niyog doon na may bunga nadali. Kaya hindi ko alam kung anong nang hitsura ngayon dahil hindi na ako pumunta doon Dahil hindi ako pwedeng pumunta daw pag ako lang isa. Kailangan may kasama ko sa sobrang init, hindi ako nakapunta doon. Kaya isa ring dasal ko guys na sana umulan na sana para yung mga tanim, yung mga halaman, yung mga gagaya nitong saging, mais, yung pagkain ng mga kalabaw, kambing, mga halaman, makainom naman ng tubig kasi 4 months na walang ulan dito sa amin. Sa Manila, sabi ng mga kapitbahay ko, palagi daw umuulan doon ng malakas, pero dito sa amin sa Bohol, wala talagang ulan. Grabe, tuyong-tuyo ang lupa. Pati mga saging, makita mo naman, makita mo yung paligid. Ang liwanag, dahil nawala yung mga damo na mamatay. Yan. Pagsasampay ka dyan, 1 oras lang, kahit hindi naka-dryer, tuyo na. Ganun kainit dito sa amin. Guys, ito lang ang update ko ngayon kasi bukas flight ko na pa Manila. Kaya pinakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa amin na napakainit talaga. Ako nugnog na ako guys. Nugnog na ako. Itim man ako sa panahon, lalo ako umitim ngayon. Dahil sa sobrang init. April pa naman ako nag-umpisang gumala hanggang ngayon, Mina, 2 buwan na nagalaan. Kaya yun, maitim na pero okay lang. Pag bumalik naman tayo sa Manila, pag doon na tayo, babalik na tayo sa atang trabaho, back to work na.
unti-unti naman tayong puputi dahil nasa loob lang tayo ng bahay. Sa mga nagtatanong pala, anong trabaho ko sa Manila, ang trabaho ko ay isang kasambahay. Round po ako. Pwedeng laba, plancha, linis, pwede bantay ng bata, round. Walang arti-artihan dahil ganun sa Manila guys. Para mabuhay ka sa Maynila, kailangan mo magtrabaho na walang arte, walang pili-pili ng trabaho para may ikita tayo. Kasi pa sa Maynila, pag mag-arte-arte ka, hindi ka pwedeng tumira doon, hindi ka mabubuhay. Dahil hindi pwede doon ang tamad na tao. Kaya ako, pagdating sa Manila, talaga todo kayod ako. Para pag nakapag-ipon, pag nakaipon ako, may pira naman ako ulit na panggala. Kasi ang goal ko ngayon guys, gumala ng gumala hanggat pwede. Dahil hindi natin alam ang ating buhay, hindi natin hawak ang buhay natin, hindi alam natin kung bukas o ngayon ano mangyayari. Kailangan, pag may pira tayo, wag na natin itago na itago. Kasi pag may mangyari o hindi natin masabi ang panahon, hindi naman natin madadala yan guys. Lahat tayo mawawala na walang dalang pira. Kaya ako, pag may income ako, pag may galaan, sasama talaga ako. Yun ang goal ko ngayon, makapasyal kahit saan. Kaya pag bumalik ako sa Manila, magsisikap ako magtrabaho para makapag-ipon. Pag may ipon naman ako, gagala naman ako ng gagala para maranasan ko man lang gumala kahit saan habang malakas pa ang katawan natin. Dahil pag tumanda na tayo, hindi na natin kaya gumala. Kahit marami ka pang pira, basta matanda ka na, hindi na ka mag-enjoy. Kasi paano mo ma-enjoy, hindi ka na makalakad, ugod-ugod ka na. Kaya kailangan, habang bata pa, mag-enjoy na. Kaya ayan ang goal ko ngayon, gumala ng gumala kung may pira. Kaya ngayon, kaya bukas, balik ko sa Maynila, mag-relax lang ako doon ng mga 4 na araw sa bahay. Kasi kailangan ko mag-edit ng aking mga video. Pagkatapos, balik na ako doon sa amo ko. Anytime naman ako pwedeng bumalik doon sa amo ko. Shout out pala sa aking amo sa Green Hills. Thank you so much sa aking amo sa Green Hills. Iskolen Family at Tantuico Family. Yan ang amo ko doon sa Green Hills. Tapos kay Nanay Marina, Anne-Marie. Sa London naman sila Kaloy, Grace at Margo. At lahat ng mga kaibigan ko sa Manila, sa mga kasumba ko. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next live, next vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.